Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda and sa araw na ito pag-uusapan natin ang low energy. Ano ang gagawin kapag low energy ka? Okay, bakit ito ang topic natin today? Kasi nagising ako na ganito ngayon, low energy. Hindi ako low energy na tao. Madalas okay ako. Hindi rin ako moody na tao. Madalas okay ako. So, pag may ganitong pagkakataon, lalo na nahalata ko yan, bihira itong mangyari nung pagkagising, bumangon o bumalik sa higaan, something is wrong. Tsaka kilala ko yung sarili ko. Pagka before 12 ng tanghali, nagbukas ng TV, ibig sabihin something is wrong with me. Hindi ako okay. Hindi ko naman yung ginawa today, pero bumalik ako sa higaan. So, kasi ang nararamdaman mo, parang nanghihina-hina ako. Ikaw ba, kapatid? Nararamdaman mo yan? Okay. Kung ikaw ay on chemo, posible madalas mo maramdaman yan kasi isa sa mga epekto ng chemo ay humihina talaga ang energy. Lalo na kapag bumaba na yung immune system natin. Okay. Ang bilang dyan, 5 days ang sabi ng aking oncologist. 5 days pag chemo, bumababa na yung energy, 5 days pababa ng pababa. Hindi yung pagka-chemo, nasa ospital pa lang, hindi ganon. Although minsan, nalolow energy ka kasi ikaw ay pinatake ng anti-allergy medicine, pre-med yun, parang pre-chemo med yun. Okay, minsan ganon nangyayari yun. So, pagka chemo mo, borlogs ka, tulog ka. Pero, iba yung bumaba ang energy dahil nag-anti-allergy medicine na prescribe ng doctor before your chemo, or dahil bumababa ng immune system dahil sa chemo, or ito yung nangyari sa hindi ako naka-chemo. So, nagising lang ako na matamlay. Ano nangyari? So, ikaw ba, kapatid, kunyari sa mga kapatid natin na tapos na yung chemo ninyo pero naramdaman ninyo low energy, ano ba ginagawa nyo? Okay, ito yung ginawa ko this morning. Napansin ko na parang drowsy. Pagka ganun, iniisip ko ang ilang bagay. Okay, unahin muna natin physically. Pero babalikan ko to physically mamaya. Am I in pain? Physically, wala. Wala akong lagnat, wala akong sakit, okay na, wala akong something. Allergies lang, okay, pero I don't think that's the reason. Number 2, emotionally, meron ba akong dinaramdam? Meron ba akong unsettled na issue emotionally or something? Kasi di ba minsan kapag meron tayong dinaramdam emotionally, wala ng energy, parang antamlay. Kunyari, ito yung mga kapatid natin na, kunyari, nakipag-break. Naranasan nyo na po bang makipag-break? Di ba? Wala kang energy. Ikatlo, mentally, meron ka bang iniisip na malalim na nakaka-apekto sa'yo, kaya, wala kang gana, tumatamlay ka, meron ba? Sabi ko, wala naman. Although, ito, na-trace ko yung dahilan. Na-trace ko yung dahilan. Kasi, kagaya na nasabi ko sa inyo, high energy ako na tao. Hindi man yung hyper, okay? Normal lang, pero hindi ako tamlayan na tao. I've become kind of laid back, pero hindi ako tamlayan na tao yun. Okay pa rin ako, pagkausap mo ko, okay pa rin. Ano nangyari? Binilikan ko yung kahapon. Okay, so physically ulit. May nakain ba ako na mali? Wala naman. Kasi alam niyo po, pag kumain tayo ng nutritious food, it will also affect our temperament. Maganda talaga yung mood. Kaya actually may time nga dati nung panay-panay yung kain ko, I think hindi ko alam ko, yogurt, kiwi, mangustin, okay lagi, talagang happy ako lagi. Ngayon, may mga times pa na parang may konting sundot ng, hindi okay ng sad, pero hindi ako talaga matamlayan. So, iniisip ko kanina, parang weird. Ano nangyari? Binalikan ko, ano ba mga kinain ko kahapon? Munggo, may broccoli, may tofu, okay naman. Kumain ako ng konting chicken, okay, wala akong kinain na mali. Maliban pa sa mga binanggit emotionally or something, ano pala nangyari? Kinulang ako sa tulog dahil kahapon sobrang punong-puno yung araw ko. Nagdabing ako sa morning, tapos may pinuntahan pa akong isang studio after that. Tapos may mga documentation, tapos may mga inayos kami, like, mag-fill out na ng ganito, submission na sa ganyan. Pag uwi ko sa bahay,
Meron pa akong mga chats na related din, kunyari, mga scans, mga labs, anong gagawin. O eto, syempre, di ba, minsan, syempre, pag magpapascan ka, hindi lang yung hindi lang yung funding iisipin mo eh. Nasa na nga yung ganitong document? So, ang dami iisip. May phone call pa akong isa na related din doon. Tapos, sobrang napagod ako kahapon. Tapos may mga in-between, may pinapanood pa akong mga podcast, may mga inaaral pa ako. So, parang punong-puno. Kaya nung gabi, ay nanood ako ng palabas sa TV series. Nagustuhan ko. So, late ako nakatulog. Ang doon is, ang dali lang pala ng solusyon. Late ka natulog, nanood ka. Hindi eh. Binalikan ko is, dahil napagod yung katawan ko, yung relaxation ko, yung panonood, doon ako, imbis na, okay, na-relax ako, pero na-extend naman, at, kinulang tuloy ako hindi ako kinulang ng tulog eh, late naman ako nakatulog. Okay, bawi yung tulog ko, naka 7 hours pa rin ako, pero drowsy kasi yung oras alanganin. So, ano ang pinupunto ko rito? Una, tayo dapat aaralin natin ang katawan natin. Kapag may unusual na nararamdaman, kailangan ma-detect natin yan. Alam natin ng paano babalikan. Okay? Physically, may mali ka bang nakain? Are you in pain? Pangalawa, emotionally, may dinaramdam ka ba? Ikatlo, mentally, may mga iniisip ka ba? Tapos, balik ka natin physically, nakatulog ka bang mabuti, nakapagpahinga? And kaya ko to rin tinignan, kanina, na-realize ko lang kung bakit nangyari to. Nung meron na akong chinat na isa sa mga counselors ko. Sabi ko, ate, hindi ko magagawa tong ganitong trabaho ngayon kasi napapagod ako, wala akong energy. And trinis ko, ito yung mga ginawa ko. Bakit conscious na ako nung nakita ko na, sobrang napagod ako dito kahapon? Because I have been studying the work of a very, very intelligent doctor na talagang pinapakita yung connection ng mind sa katawan, ng emotion sa katawan. Connected yung mga yan, yung nervous system natin, yung emotion, pag-process ng emotion, ng thoughts, nagsisend yan ng mga signals sa katawan, talagang nagpapalitan yan, the brain can send the signal directly to the body, mga ganon. Kaya din, yung katawan din natin, nagsisend ng signal kapag hindi tayo okay, nagsisend sa brain, kaya yung brain nagde-decide, huwag ka munang papasok, kasi masama yung katawan mo, may ganon. Huwag ka muna papasok, masama yung katawan mo. It's our body's way of protecting itself and preserving the energy. Sabi ko, wow, may ganun pala. At conscious na ako dyan ngayon kasi nga inaaral ko yan. Inaaral ko ang katawan ng tao. Ang kailangan natin, hindi lang yung pagkain, hindi lang yung iinumin natin, hindi lang yung ehersisyo, kundi yung connection na ng brain natin at saka emotions. Kaya importante yung nag-aaral, yung connection ng brain natin, ng emotions natin sa physiology. Okay? Kaya nung nakita ko na na-stress pala ako doon kahapon, so mga ginawa kong yun, fun naman kasama yung mga friends, pero napagod pala yung katawan. So yung katawan ko na mismo ngayon ang humindi. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabigat ngayon. Okay? Humihindi ang katawan. Pagka ganun po, sumusobra yung stress, mararamdaman natin. Kapag hindi tayo humihindi na yung katawan, eventually, magre-resulta yan sa karamdaman. At itong mga bagay na to ay naiintindihan ko na ngayon kasi po nag-aaral ako. Kasi nagbabasa ako ng mga libro, nakikinig ako ng mga lessons, ng mga podcast, ng mga lectures about this. Yun po ang importansya sa mga katulad nating cancer warriors at survivors ng pag-aaral, ng pagbabasa. Importante po sa atin, intentional na mag-aaral tayo. Kaya po, naglalaan din ako ng time sa pag-aaral at pagbabasa. In fact, alam niyo po na may sinulat akong libro about that. Ako mismo binabasa ko yun. Kahit kanina binabasa ko yun. And I'm encouraging everyone, kung kayo po ay on treatment right now or even a survivor or, specifically if you are on treatment for cancer, chemo, radiation, I would suggest that you arm yourself with information na talagang pwede mong balik-balikan. Iyan din po ang reason noon kaya sinulat ko ito. Okay?
nakikita nyo may mga markings. So, teka, ano ba yun? May mga markings. Hey, babe. Okay, ito yung mga isa sa mga leaflets. May mga markings yan ganyan. This is the book that I wrote for chemo patients, okay? And family members na nag-aalaga ng chemo patients. Para po may guide tayo kung ano yung gagawin natin sa different stages ng chemo treatment. Importante na tayo mismo ay equipped and fully aware kung ano ang mga steps na gagawin, and also we need to understand bakit natin nararamdaman ang mga bagay na ito, yung ating mga side effects, ating mga emotional struggles, mental struggles when you're dealing with fear during cancer treatment. Kasi ito po isa pang study na nakita ko. Kahit anong kain mo ng organic food, nutritious, ketogenic, intermittent fasting, lahat healthy food, lahat yan may magandang benefit, but if you are living with fear, dealing with fear, whether you're a cancer patient, a chemo patient, or not, hindi rin effective lahat ng mga yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, connected yan lahat sa brain. Now, this book, meron akong mga discussions dito on dealing with fear. Fear specifically when you are on cancer treatment, dahil ako mismo dumaan ako dyan to the point na binabangungot ako. Ganun kalala may mga discussions. Fear, pati yung may mga songs na kinatatakutan ko, damit na kinatatakutan ko, talagang dumanas po ako ng pagkagising ako, nag-hallucinate. Kapag tulog ako, binabangungot. At ang sabi ng psychologist, yan yung mga fears mo. Kaya diniscuss ko yan sa book. Okay? Yung mga effort nating gumaling, kailangang ma-complement yan. Okay? May ginagamot tayo. Yung mga nakakimo nating kapatid, kapit lang, tuloy lang. And then, nutritious food, ehersisyo paminsan-minsan, tamang inom ng tubig, and syempre, yung emotions natin, and then yung mental health natin. Kaya po, ginawa ko tong libro na to, Stage 3G, para kumpleto yung ating gabay. Okay? Meron tayong guide, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Para kang may personal script sa buhay mo. Kumbaga, kung ang buhay mo ay isang pelikula, this is the script that you can refer to. Okay? Parang, anong gagawin ko pag ganito? Ano nga yung sasabihin ko? Ganun Kasi filmmakers kami. Ano nga yung gagawin ko? Ano nga yung sasabihin ko? Meron akong pinupuntahan. Pagka-shooting, ganun kami. May script kami binabalik-balikan. Inaral na namin in advance, nakabisa na namin yung lines namin, na-internalize na namin. Pero minsan, ano nga yung sinabi dito? Okay, ano nga yung dapat? Okay, ito pala yung sabi ni Direk ganito. Ganun din, if you have a personal guide, kaya ko ginawa ang librong ito. At, marami na pong order, kung wala ka pa, if you don't have your personal guide, okay, naka-discount pa rin po tayo. Meron konting slots na lang, discounted. The original price will be, I think, 1299 or 1249 somewhere. Parang mga dun sa area na yon yung pricing. But, dahil naka 30% discount pa rin tayo until now, it's only 899 if you will message today. Okay, just message me on Facebook and I'll give you the instruction. 899. It's a combination of 4 books in one for only 899. Kumbaga, kung ang treatment mo ay tatagal ng 8 cycles, kunyari 8 cycles ka lang, ako umabot ako ng 22. Kung 8 cycles ka lang, 218 days, para ka lang nagbayad ng 5 pesos in 1 day. Okay? To get this book. Okay, actually less than 5 pesos. Mga 4 pesos lang mahigit to get this book. Okay? And kahit pumunta na tayo dun sa actual price niya, na 1299, 1249, para ka lang nagbayad ng 5 pesos a day just to get your own guide. Alright? Nakasama mo, mahawakan mo, mayayakap mo, madadala mo sa bag, pwede mong basahin any time of the day. At kahit nasa hospital ka, nakapila ka sa chemo, pwede mong basahin. Okay? So, yun ang importansya. It's very important for me, yung independence. Bilang tao, na-realize ko na noon na, okay, meron akong pwedeng mga mapagtanungan ng cancer patient, pero sila din ay may sariling pinagdadaanan. Hindi ko sila pwedeng guluhin all the time. Ano nga ito? Paano nga yan? Kailangan ko mag-aral mag-isa. Kailangan kong maging i-equip ang sarili ko. And I had to make that decision early on kasi nahirapan din ako nung during chemo na minsan yung tatanungin ko tulog pa nasa ibang kontinente. Okay? So, kailangan ko
Pwede ka naman mag-research sa internet, isa-sanitize mo, alam, maraming information, hahanapin mo na doon. Okay? So, dito, pinili ko na yung mga information na ako personally na-try ko, nag-work sa akin, nag-work sa maraming pasyente na makinonsulta ko noon, and kinumbine ko na dito sa book na to. Okay? And all you need to do is message me on Facebook if you want to get your own copy. Okay? So, ito ay isa sa mga natutunan ko at isa sa mga nakatulong sa akin during my treatment. Being independent and even until now, katulad ng sitwasyon ko, nung nananamlay ako kanina, sabi ko, ano nga ba yung gagawin ko? Alam ko na, kasi nabasa ko na yan, na yung stress level ko kahapon ay sumignal na sa katawan ko na dapat magpahinga. Today, si Glenda. That is the importance of studying. Para, malayo pa lang, alam ko na kung paano iwasan yung mga posibleng mag-cause ng karamdaman. That is the importance of learning. That is the importance of studying. Kasi matututunan natin hindi lang basic information kundi yung mga pagkakamali ng mga nagsulat na ayaw na nilang magaya pa natin. Alright? So, yung mga binabasa ko, yung mga authors na yun, share din nila yung mga pagkakamali nila. Like ako, na-connect ko rin sa mga sarili ko nung pagkakamali-maling decision sa buhay ko. Dahil nabasa ko na, alam ko na kung paano ito i-handle ngayon. Okay. So, ngayon, punta tayo sa matamlay. So, ano na ngayon ang gagawin ko? Dahil nakita ko na kulang ako sa tulog. May guidelines na nga akong quickly on tulog. Ang mga babies, kailangan nila 17 hours of sleep. Ang mga adults, ang mga bata, 9 to 10 hours of sleep. Ang mga adults, 7 to 8. Naka 7 to 8 pa ako. Naka 7 pero sobrang late ang tulog ko. Past 12 na. So, mali yun. Dapat mga 10 pa lang tulog na ako. Okay? Kasi nagiging drowsy ako. We have to listen to our bodies. Pero, meron tayong mga, like yung mga senior citizens natin na mga pamilya, family members, 3 to 4 hours lang. Goods na sila. 3 to 4 hours, yung sleep nila na malalim. After that, pagising-gising na yan. Gising-gising na yan. At saka kumukonti na yung panaginip pagka nagkakaedad na. So, naisip ko, so bata pa pala, I'm 51 na. Bata pa pala ako, ang dami ko pa rin panaginip. Okay? So, mga quick tips dahil kailangan natin makatulog. Ito ay isang, sinishare ko na rin sa inyong struggle ko. Hirap ako mag-exactong same hour matutulog. Kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong concerns, ang dami kong ginagawa. So, isa yun sa kailangang aralin. And then, wala akong issue dun sa lighting kasi gusto ko talaga madilim. Ikaw ba? Gusto mo maliwanag? Pati ako gusto ko kailangan madilim. Hindi ako makakatulog kapag may ilaw. Usually lang, pag nasa studio lang, pag sobrang antok yan, makakatulog ako kahit may maingay at may ilaw. Pero, in my house, kailangan, hindi. Okay? Tapos doon, isa rin na babantayan natin po ay kapag, ito, practical tip. Kapag hindi ka makatulog, dahil meron ka iniisip na hindi mo naman kayang solusyonan ngayon, at to ginagawa ko to talaga. At natutuwa ko may mga iba rin palang gumagawa nito. Buka ka ng notebook, ilista mo. Kasi bukas mo na yun maharap. Ilang beses yan nangyari sa akin this week, twice yata, hindi ko makatulog. 2:00 na. Ang ginawa ko, sinulat ko, ang dami ko naging notes. So, the following day, secure ako na, shucks, na-figure out ko na kahit papano ng konti. And today, hindi ko siya makakalimutan. Mabubuo ko siyang i-figure out. Kasi bilang adults, ang dami nating concerns, diba? At minsan, ang nakaka-hinder sa atin sa pagtulog ay itong mga concerns na to. So, maliban doon sa sakto, same hours na pagtulog every night, madilim at comfortable yung kwarto. Siyempre, walang maingay, wala nag-video ko na, family member. Tapos, yung isusulat mo yung concerns mo. Isa pa, caffeine. Kasi yung caffeine, ilang oras yun na nasa katawan natin. Kaya ako may iniinom akong supplement na hinahaluan ng green tea. Kailangan inumin ko na ngayon, kundi maaapektuhan yung tulog ko. Minsan, kailangan ko siyang inumin yung supplement twice a day. So, before breakfast, imbes na before dinner, before lunch ko ginagawa yung isa para makompleto ko, pero hindi maapektuhan yung tulog ko. Kasi nga, caffeine, isa yun sa mga kalaban natin. Alright? So, mga kapatid, I'm hoping na kapagbigay sa inyo ng liwanag. Okay, ng guidance itong ating tips. But syempre, best pa rin, consult your doctor. Kung ikay nananamlay, kung yan ay sunod-sunod na gabi na,
At kung hindi ka makatulog sunod-sunod ng gabi, naku, kailangan na talaga magpakonsulta sa doktor. Okay? Ang priority pa rin natin at ang pinaka panghahawakan pa rin natin yung payo ng ating mga mapagmahal na doktor. Okay? Alright. Ito ay for educational purposes and syempre, mga quick tips ito na pwede nating i-try kung okay, once lang hindi makatulog o ito makakatulog. Alright? Pero ugaliin pa rin natin kumonsulta sa mga doktor natin and ilista na ang mga tanong para pagharap-kaharap na si Doc, hindi natin makakalimutan. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. And don't forget, if you want your own copy of Stage 3G, daming markings, oh. Pinapaganda ko, pinapasharp, talagang mas hitik sa laman to pag nakuha nyo yung copy ninyo. Okay, all you need to do is message me on Facebook. Okay? Maraming salamat po at medyo, hindi ko alam kung i-idlip ako o magbabasa ako ulit. Gusto ko talang mag-aral. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe. And feel free to share this video with your friends, with your group chats, with your support groups. Okay? Para mas marami tayong matulungan. Hindi ko man sila makausap, maabot, makita. At least itong videos natin makakaabot sa kanila. Okay? Maraming salamat. God bless you all. Stay safe. And huwag kalimutan, alagaan ang kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye!